Heavenly Father, salamat karong buntaga na imo na pud ming gipukaw. Thank you sa kinabuhi sa matag usa Ginoo nga naa dinhi. Even Lord, kanang naminaw. I pray Father na makistorya na pud ka sa mo pinagi sa imong pulong. Gamita Lord ang ako ang mouth, ang imong pagbuot ang matuman today. Ikaw magpasabot sa imong pulong, and Holy Spirit, ako to ang welcome. Ikaw ang maghatag og kanang kaalam sa amoa, and tabangin mi Lord nga ma-apply na mo sa among kinabuhi ang imong pulong. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Okay, maayong buntag. We are now in Acts 28, the last chapter of the book of Acts. Congratulations, nakalahutay ka hantod sa book of Acts. So this is now the time na nagbiyahe na sila Paul, and mao man ni ang time nga gidala siya padulong sa Italy or sa Rome para madunggan pod ang iyang appeal dito kay Caesar. And of course no, mao baya ang instruction ni Lord sa iya nga mahimo siyang witness or mo testify siya sa Jerusalem and sa Rome. And na-fulfill ra yun ni kay padulong yun siya dito. And of course, along the way, no, naka-encounter jud sila og kanang mga storm or kanang bagyo no nga nag-shipwreck sa ilahang boat. And wala sila kabalo karon kung asa ni sila nga island no na napadpad. Kay wa man sila kakita og star o anything hint kung asa na to sila. And mao na ni nga time sa Acts 28 verse 1. Yang gingon dia, when they had been brought safely through, then we found out that the island was called Malta. No, Malta jud ay ang pangalan sa island, dili tong Patmos. Sorry kayo. Patmos kato di ay si John katong na-exile siya sa island of Patmos. And Malta ang place nga ilahang naadtuan. So karon in verse 2, the natives showed extraordinary kindness. For because of the rain that had set in and because of the cold, they kindled a fire and received us all. So, ang 276 katao, apil ang piniriso, gi-receive sila sa mga nitibo or sa mga natives, no? Dito sa island sa Patmos. And tungod kay usog ang ulan, namugnaw na sila, naghaling sila og murag bonfire ba para mapainitan ng ilang lawas. And verse 3, but when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, a viper came out because of that heat and fastened itself on his hand. So makita nato nung naay pagkuha ni Paul og kanang kahoy para ibutang dito sa gi-prepare nga murag bonfire. Naitabo is naay viper sa ato pa, dili ni siya dili ni siya kaning sawa kun dili viper, mamaak ba, murag kubra ba mo ana. And kini poisonous katong nakaambak sa iyang kamot og nipulupot, no, or nipaak sa iyang kamot. When the natives saw the creature hanging from his hand, they began saying to one another, undoubtedly this man is a murderer, and though he has been saved from the sea, justice has not allowed him to live. So dali ra jud kaayo nung mo judge mo jud niyang nature sa tao, kay nakabalo man ang mga nitibo nga kauban sila nga piniriso. Kini automatic dayon nga nag-judge ang mga tao, ang mga natives ba nga kini siya wa man ni siya, nakalusot man ni siya sa storm sa sea, but tungod kay siya murderer, wala na siya kaikyas ani, kay poisonous man to nga kwan nga snake. So ngunana jud ang nature sa tao nga mo kwan ba kanang
kung tan-aw nimo nga makasasala na siya tapos na naitabo sa iya kanang gigabaan ana ba no gigabaan murag ngana pud ang point aning mga native na gigabaan na kay makasala man na pero wala gud sila kabalo unsa jud ang tinuod nga storya no and however in verse 5 he shook the creature off into the fire and suffered no harm. So, wala na unsa si Paul. Kaya ra mag-iwakli ang kwan ang viper nga nipulupot sa iyang kamot. Then in verse 6, yung dia, but they were expecting that he was about to swell up or suddenly fall down dead. But after they had waited a long time and had seen nothing unusual happen to him, they changed their mind. Makita ninyo, kining mga native nga unbeliever, mas dali pa sila mo-renew sa ilang mind. Sa ilahang na-utter ba? Di ba naka-utter sila, kini murderer ni siya, wala ni namatay dito sa shipwreck. Pero karon diri na jud siya matiwasan, ana sila. Pero pagkakita nila kay Paul, nga wala na unsa sa iya, nag-renew dayon sila silang mind. Tanawon ninyo, niya na siya, they changed their minds. Yang gingon sa verse 26. And they began to say that he was a God. Kaso lang nasubraan ang pag-renew sa ilang mind, gihimo naman nung Ginoo si Paul. No, ano siya, Ginoo ni. So, kana ba? A lesson ni sa ato ba nga mga Kristiyano, nga mga disciple kay ang mga unbeliever dali ra kay sila mo renew ug mag-renew sa ilang mind kung mamali ba. Especially in their thinking towards the man of God. 'Di ba na libak nila ang man of God. Pero katong time nga na-prove nila nga dili mao, nag-renew tayo sila silang mind. Nakuha ninyo? Pero ang mga disciple karon, ng mga Kristiyano, no? Mga Kristiyano karon kay dugay ma-renew ilang mind. Para sana ni hawa na diri, mao na ningon na iyang kinabuhi. Ana ganing uban, libakon pa ka. Tapos kung makita nila nga gwapo ang dagan sa imong kinabuhi, karon ra na pero makuan ra gyapon na, balik ra gyapon na sa kuan. Ana ang mga Kristiyano karon no? Kanang judgmental ba? Kung dugay kay marinyo samantalang kining mga nitibo nga nakakita kay Paul, ano siya mali ta. Ginoo di ini pero nasobrahan lang gamay ang ilang pagrinyo kay gihimo Ginoo si Paul, no? So simple sa to, mo ni learning sa to ba nga kung mamali man ta sa to ang judgment, mo na uban no mga nagkambyo mo na nagkasakit kay nagkambyo religion may ana pero kung naayon na gani ang bubalik ra gyapon sakit ana no so pero gasimba ning mga tawanas dagkong simbahan gasimba ning mga mga uban sa kuano sa nagsimba ng uban ang uban disciple na gani no so lesson ni sa ato karon ba nga na kung mamali man ta sa atong judgment or mali man ta sa atong nasulti mag-renew dayon ta sa atong kasing-kasing dili ta ka nang ipugos nimo ba ang mali nimo nga ginaisip towards anak nga tao. I mean, dili ta mahimong judgmental. And verse 7, now in the neighborhood of that place were lands belonging to leading man of the island named Publius, who welcomed us and entertained us courteously for 3 days. Imagine mo no, kuyaw pud kayo ni si Publius. Kay gi-welcome niya ang 276 sa iyang lugar, apil sila Paul. May imagine ninyo 276. Pila lang ta kabuok ba nga niadto sumimaw? 48. Unsa na lang ka ang 276 i-welcome nimo sa imong lugar. No? 276 i-welcome nimo sa imong panimalay. Pero kabalo ba mo naadyo di ay honor or naadyo reward si Lord kung mag-welcome pud ka og mga tao labi na ang mga man of
God ang imong welcome, na reward si Lord sa imo. And of course, no, ningon man sa Bible sa Hebrews 13 verse 2, do not neglect to show hospitality to strangers. Una may mga no, muana sa inyong balay nga natagan man mog discernment ana ni Lord kung holdapper ba na o dili, impostor ba na o dili. Yang gingon sa Bible sa Hebrews 13 verse 2, do not neglect to show hospitality to strangers. For by this, some have entertained angels without knowing it. Kay tungod sa imong pagka-hospitable, naka-entertain na di ay ka og angels nga maghatag og panalangin pud sa imo. No? Malay nimo kanang gipadala sa inyo ang balay, gisugo di ay na sa barangay chairman o mayor diya sa inyong lugar para adtuan ka og kanang kuan ba? Tanawa daw kung tinuod ni nga pastor. For example, ana, ato tanawa daw kung tinuod ni nga pastor si Pastor Mark o si Pastor Apple. Tanawa daw kung tinuod ni nga pastor si Pastor Nante o Pastor Lionel. Tanawa daw kung tinuod nga pastor si Pastor Wendell o Pastor Hanshin. Sige, magpadala ta dito ka ng papobre-pobre. Ana si Mayor si imo. Or police ba diha? Kay tanawon kung tinuod yun, kay kwaon kanila as an advisor nila. Nga na, good. Pag abot nimo dito, nakon sa napon mo dire. Mga anak ka sa pobre. Ngayo kog tubig. Mga na pobre sa imo. Wala. Adto sila dito. Murag di man to pastor akong nadtuan. Mga na mo report dayon tong kanong katong intel. Mo adto sila dito sa ilahang boss. Murag dito pastor akong napadtuan mo giwanon man to. Ngayo kog tubig sa ila di magpasulod. Sa ato ba mayo ra ni muwali way kasing-kasing mo ana nanoon ang kuan no. Pero kana lang ang senaryo ba din ni sa yuta. Pero ang Ginoo gatan-aw sa imong kasing-kasing. Pwede day nagpadala siya angel para panalanginan ka. Unya ikaw gineglect nimo. Again, yan ako, be discerning pod sa pag-welcome sa inyo sa balay ninyo. Okay, pwede po na siya nga mga impostor pero dili man ka anay pahamak sa Ginoo. No? So, asa na ta? Sa Hebrews 13 verse 2. In verse 8 sa Acts 28 verse 8, and it happened that the father of Publius was lying in bed afflicted with recurrent fever and dysentery. And Paul went in to see him, and after he had prayed, he laid his hands on him and healed. Makita ninyo, gisuklian dayon sa Ginoo ang hospitality ni Publius kina Paul. Gi-reward niya si Publius pinagi sa pag-heal sa iyang papa. See? Tungod lang sa pag-welcome nimo kanang mga tawhana nga nangaynanglan sa imong balay, la ka kabalong nga naka-welcome kag angel and i-provide ni Lord kanang imong mga panginanglanon. Kani si Publius nangaynanglan siya og healing sa iyang papa. Gihil ni Lord pinagi sa kamot ni Paul nga iyang gi-welcome. That's why we need to be kind and courteous sa mga people nga gina-connect sa toan ni Lord, especially kanang moadto sa iyong balay. Amen. Mao bitaw nga maski kinsa welcome sila sa church. Dili ta mamili kung nagbago ba na o dili. As long as gusto niya magbago, welcome na to. Acts 28 verse 9. After this had happened, the rest of the people on the island who had disease were coming to him and getting cured. Grabe, no? Gi-welcome ni Publius ang man of God, si Paul. Apil na ang 275 niya nga kauban, kay 276 man sila total. Ang gi-reward ni Lord sa ilaha, ang tibuok island nga naay sakit, nahil.
tungod sa ilang hospitality. Unsa na lang ka kung ano, mao na gani nga gaingon ang Bible nga kung imuha daw tunulan og tubig ang man of God o ang mga tinun-an sa Ginoo, makadawat daw ka og double nga panalangin. Unsa na lang ka ang imuhang gi-welcome ni sila. Gihatagan pa og kanang pamainit sa lawas para kay gipang tugnaw. Tibok island na hill. Ingon ana mo reward si Lord when you honor the man of God. Amen. Mao kamo no kung naay mga to sa inyo ang balay nga mga man of God, hatag mog tubig. Ayaw na ninyo yung tawon pasagdi nga muuli na sila nga way tubig. Kung wa man kay juice diha, tubig. Lagi kuan. No. Nel ni adto man si Pastor Lloyd diha sa inyo kagahapon, na ba kay tubig itunol? O kape. Ayaw magsugot nga moawa na sila nga dili sila mo release og blessing diha sa inyo ha. No. Kanang pasabot nga pinaagi sa pagkuan nimo, welcome nimo sa ilaha. Gi-welcome nimo ang presensya sa Ginoo. Kay gabit-bit man na sila presence ni Lord inyo ang kinabuhi. Tubig ra gani inom. Ha? Oh, na ice tana. Bugnaw jud na ice, butang jud nag-ice. Verse 10. Acts 28 verse 10. They also honored us with many marks of respect. Kuyawan, no? Sige, balik ta sa verse 9. After this had happened, the rest of the people on the island who had disease were coming to him and getting cured. Guys, anino? Kanya-kanya man taog gift ni Lord. Ang uban na gift og healing. Ang uban na gift sa preaching. Na gift ang uban to encourage people. Ako ta mong i-remind nga kana nga gift nga gihatag ni Lord sa atua is to serve. For example, na kay gift nga mag-multiply og resources, negosyante kay ka, i-serve nimo imong kwarta, i-serve nimo imuhang ang imuhang sa tawag na i-serve nimo ang imuhang talents kanang mga for example na kay gift sa social media, i-serve na nimo to bless others. Dili na nimo para sa imong sa consumption nga ikaw naka-give ani sa social media unya ginagamit lang nimo para sa imong sarili para mo income lang kag personally. I-serve nimo for other people para ma-bless sila. Like for example kani si Paul na siya gift of healing, wala niya gi-withhold kana nga gift, gi-release niya sa tibok island kana nga gift ngano man God has given us gift to serve for other people. Dili lang para sa ato. Amen? Na mao na kumayo ka mo encourage, you encourage. Kumayo ka mo share, you share. Kung maayo ka mo heal, you heal. Kung nakay gift of delivering people, naka-anointing anak, then di pagkanda kag deliverance sa mga tao nga na demon possessed niya na. So, again, those gifts are not for our personal consumption but for other people. Okay? So, klaro? No? Nga kung yatagan ka og gasa sa Ginoo, i-serve ni mo na. Verse 10. They also honored us with many marks of respect. So, grabe no. Aside sa welcome sila, napa sila yung mga gipanghatag sa ilaha. And we were setting sail. They supplied us with all we needed. Kay naitabo man gud ani, wala na ni sila yung mga stock. Kay gipanglabay man nila, gi-jetting out naman nila kanang gi-unload nila ba sa verse 27, di ba? Katong nagkalisod na sila og biyahe, ang gihimo nila para dili matumba ang barko, kung maguba ang barko dayon, gilabay nila ilang mga cargo, apil na ilang mga food na uban. So natabo gipadad-an sila karon sa community ni Publius dito sa Malta. Kung makita ninyo, well supplied karon sila Paul sa ilang pagbiyahe. Inver ana ang Ginoo. Ingon ana ang Ginoo no nga mo provide yun siya
Verse 11, at the end of 3 months, we set sail on an Alexandrian ship which had wintered at the island. So sa ato pa, 3 months ni sila din nagpundo dito sa Malta. At the end of 3 months, we set sail on an Alexandrian ship which had wintered at the island, and which had the twin brothers for its figurehead. Verse 12, after we put in a Syracuse, we stayed there for 3 days. From there, we sailed around and arrived at Rhegium, and a day later, with south wind sprang up, and on the second day, we came to Puteoli. Pag-abot sa Puteoli, verse 14, there we found some brethren, and were invited to stay with them for 7 days. And thus we came to Rome. So again, makita ninyo, diri sa Puteoli, nakakita si Paul og mga brethren sa ato pa, mga magtotoo. Grabe ang heart ni Paul nga mo spend time with them. Kana dapat pod ang mabutang dapat sa kasing-kasing nimo nga dili nimo dapat i-neglect ang fellowship, especially when you are gathered together with your brethren. No, kana ba kanang para saan nakakita lang si Paul og mga brethren, gi-invite dayon siya and magstay with them for 7 days. Grabe no? Mao ni among desire magbanding mi sa imo Nya na ang mga brethren. So, ma-amazing kayo how Paul can decide ba nga imagine nimo niya nagbiyahe na sila padulong Rome. Nakaagi na sila aning lugar nga Puteoli, Puteoli pa ni. Puteoli karon yung kabasaan ng mga lugar. Puteoli, nagstay daw sila dito 7 days. May imagine nimo karon nga nanay authority si Paul. Imagine nimo gikuman kanang makabuot na siya dire pondo sa ta dire og 7 days. Nituman pod ang senturyon. Imagine nimo may lang unta kung 5 ra sila no. 276 sila tanan tapos imo pastambayon diya sa isa ka lugar for 7 days. Pero makita nimo ba nga si Paul na siya authority sa senturyon ngano man ngano nituo ang senturyon kay Paul ngano man kay kailamang good ang senturyon nga tinuod nga man of God ang ilang kauban. Ana imagine mo no kana ganing nga biyahe ta nya nakaagi ta og Samal tapos pundo sa ta diri sa Samal po 7 days kay ako ang tagbuon sila Pastor Mark, si Pastor Apol dinhi og tanan nga mga disciple dinhi. Unya mayroon ta kung 5 ra ta. 276 ba no? Ang kauban ni Paul. So ikaw daw nga senturyon, ikaw daw nga leader sa guard. Murag kuan ni kanang murag delikado ni basig manakas pa noon ning mga guard ay mga kuan kay hapit-hapit na sa Rome. Oh, yan na ba no? Pero makita ninyo ba nga grabe jud kayo ang heart ni Paul nga mag-fellowship nang hatag siya 7 ka adlaw sa mga brethren. Sinitabo. And the brethren in verse 15, when they heard about us, came from there as far as the market of Appius and 3 inns to meet us. May imagine ninyo sa ilang panahon, gikan pa sa layo ang mga brethren pagkadungog nila nga naay fellowship with Paul na maktas sila og layo. Samantalang diri sa Davao na nakay motor, na nakay sakyanan. Unya mag-fellowship ka. Taligsik lang, mutix dayon. Pastor, taligsik naman ko diri sa amoa. Unya kining mga dili ko ka-attend sa fellowship kay taligsik lamang good. Nga laban lang gamay og ulo. Pastor, labad kay akong ulo.
Niapil unta ka para mawala ng yawa na kumpayot sa imong ulo. May ana ba? Kay magtingala ka usahay ka na bugat kay imong ulo. Ako usahay bugat, ya. Pero pag fellowship nato mugaan mo tanggal mga langkat diya ba kung na may mga kumpayot diya nga yawa nga mong hatag og sakit na sa imo. Pero kung ikaw bibibibiyo ra nimo tanawa dire. Basahon na to. Minaw mo dire. Acts 28 verse 15 yang diya. And the brethren, when they heard about us, came from there as far as the market of Appius and 3 inns to meet us. Ningkamot sila nga ma-meet si Paul and ang mga brethren ditong uban. And when Paul saw them, he thanked God and took courage. Na-encourage si Paul sa fellowship. Maka-encourage di ay kung mag-fellowship ka. Mao na, kung na problema ka, mas maayo nga mo fellowship ka with the brethren, dili lang ikaw ra usa. Na problema na ganino, gamay lang nga away sa asawa, Pastor, wala naman kung may nagkasinabot sa ako ang asawa. Ayan ako tiksig mangingon anak kung natay fellowship tapos mora na imo ang i-text ba nga nag-ambon, naglabad gamay imong ulo, gaaway mo sa imong asawa. No? Tunguna na ngayo kag motor, kaya tagang kag motor, ambon na po imong problema. Kung saan man, pundangon na itong ulan di sa inyo, ha? So, ano problema? Heart. Wala kagabal yung fellowship. Bantayan ninyo ni. The more ka na problema, the more ka mo apil ang tawag fellowship. Nga naman, Paul took courage. Mas the more noon siya nadasig tungod kay na ay fellowship. Mao na nga ang isa ka secret sa early church, they value fellowship. Na-discuss na nato na before pa sa mga previous chapter. Nga i-value jud nimo ang fellowship. Niabot na ba tag 60 plus no sa kuha naman ta recording nga to inyo nang paminawon. 60 plus nga mga secrets sa early church. At recording nga. So they want fellowship, no? Oh. So then, di ba? Niyang diya sa Acts 28 verse 15, he thanked God and took courage. Ikaw daw, nababa kay labaw na problema nga nagyan kay Paul? Na shipwreck si Paul. Gi-accuse siya og mga accusers niya, kauban niya before, nga siya ang naga-cause og riot. Siya ang naga-cause og trouble. Tapos ang sinitabo, gibit siya, gikulata siya. Karon ni-appeal siya kay Caesar. Pag-appeal niya kay Caesar, na shipwreck pa jud. Gipaakan pa siya bitin. May imagine na wadan siyang negosyo na. Kung saan magdagan niyang negosyo nga napriso naman siya. Nababay mas worse nga condition ni Paul. Pero asa siya nanguha og courage karon? Fellowship with the brethren. He took courage na siya. And thank God, of course, na siya strength and power from the Holy Spirit, pero maka-encourage di ay, or makapadasig di ay, kung naka-connect ka sa fellowship. That's why, ayaw ninyo kalimti ang fellowship. No? Yes, naman ta recording tanan, but lahi jud kung maka-fellowship mo. Tama mo diya? Pwede ragod mo si Paul, nagdali mi. Kay kailangan ko mo appeal kay Caesar, dili oy, ano siya, Centurion, pwede ta mo puyo dire og 7 days lang sa kay ako ang i-meet. Kalipay na ako nga ma-meet na ako ang mga brethren dire sa dire sa asa nga lugar? Sa Putyus, sani? Putyuli. Sige, padayon ta. Verse 16. When we entered Rome, tuara niabot nag-Rome si Paul. Paul was allowed to stay by himself. Grabe ang favor ni Lord kay Paul. Kay wala na siya nabilong sa other prisoners.
Paul was allowed to stay by himself with the soldier who was guarding him. Pero na siya bodyguard pa, kaya hayaaning Paul no. Gisugtan siya, nga mopuyo nga siya usa with the bodyguard pa. Asa magkaning. Pero kabalo ba mo? Masaha ang Philippians 1 verse 12 to 13. Amazing kaayo kay tanan nga guard ni Paul nga luwas. Makita nimo no. Basahon natong Philippians 1 to 12 to 13. Now I want you to know, brethren, that my circumstance, Philippians 1 verse 12 to 13. Now I want you to know, brethren, that my circumstances have turned out for the greater progress of the gospel. Yan na siya, no? Mas ni-spread na noon ang gospel sa iyang situation nga napriso siya. So that my imprisonment, yan na siya, in the cause of Christ has become well known. Nadaghan na noon ang nakasabot kang Kristo throughout the whole Praetorian Guard. Tanan nga gwardya and to everyone else niya na siya diha, to the whole Praetorian Guard. Kay rotation manggod ang kwan ani, ang pag-guard nila kay Paul. Imagine nimo magstoryahin mong Paul maghapon. Ikaw mo bantay ka kay Paul. Nga grabe ang heart ni Paul sa mga lost. Unsa na lang ka ikaw nga guard niya nga tapad niya diha. Wa jud walihan jud kanin niya. Niya ang whole daw nga Praetorian Guard nangaluwas pod. Na-spread ang gospel tungod sa pagbantay niya. Amazing kayong Ginoo, no? Maski mapriso, tuara gyapon, gapangalag gyapon. No. Ang iyang situation nag-cause karon ba nga mga luwas ang tanan. Especially ang mga guard nga na-connect sa iya. Verse 17. After 3 days, Paul called together those who were leading men of the Jews. Ipatawag niya ang mga leading men sa Jews. Ano man? Dati man siya nga Pharisee. Sa ato pa na pa siya influence gyapon. Kabalo gyapon sila sa iya sa Rome. Kay dati man siya nga Pariseo. So kaila gyapon sila sa iya. And when they came together, he began saying to them, "Brethren, though I had done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans. And when they had examined me, they were willing to release me because there was no ground for putting me to death." Nag-explain si Paul. Wala yung kagihimo nga dautan sa inyo, ha? Di gani nila ma-prove sa ako, ha? Pero pa katong mga Jews nag-object niya na siya, I was forced to appeal to Caesar. Not that I had any accusations against my nation, yan na si Paul. For this reason, therefore, I requested to see you and to speak with you, for I am wearing this chain for the sake of the hope of Israel. So makita ninyo nga ang ginahimo ni Paul, ang iyang desire nga masave pa ang mga Jews or nation sa Israel. Kay ang pinakauna manggod nga message is open sa mga Jews before sa Gentiles. Mo na ning kamot si Paul nga masave tanan ang mga Jews. Pero diyan na siya diri in verse 21. Sige ako ato ang i-gather ni tanan ana si Paul kining mga naa din ni sa Rome. Verse 21, they said to him, "We have neither received letters from Judea concerning you, nor have any of the brethren come here and reported or spoken anything bad about you. But we desire to hear from you what your views are,
For concerning this sect, it is known to us that it is spoken against anywhere. So nakadungog na di ay sila sa bahin pod sa tinudlo diha kang Kristo. Sect niya na siya for na ay mga people nag-share about kang Jesus Christ, mga gitawag na sect. In verse 23, when they had set a day for fall, they came to him at his lodging in a large numbers, and he was explaining to them by solemnly testifying about the kingdom of God and trying to persuade them concerning Jesus from both the law of Moses and from the prophets from morning till evening. Uyaw kayo si Paul kay wala jud siya nag-wave sa message. Ang mensahe jud sa gingharian sa Ginoo iyang ginashare jud niya about kang Jesus Christ. And kung giunsa, no gikan pa ni sa Old Testament na propesy na jud bahin kang Jesus Christ. Pero kuyaw kayong wali ani ni Paul from morning to evening. Kuyaw din si wali si Paul no. Nya katong isa na pod katong time nga nay nahulog from gabi to buntag. Makita ninyo na ang anointing nga gihatag kay Paul. Grabe siya ka-excited ba mustorya sa Ginoo. Kita minaw na lang ta sa kauras lang gaduka na. Yan si Paul morning atod gabi. Asa ka na kabalo ba mo? Sa isa ka oras nimong wali sa tubangan. Gi-compute na nila ang katumbas daw ana is mura kag nagmason tibuok 8 ka oras. Ingon na daw ang katumbas sa isa ka oras nimo nga wali sa tubangan. Ngano man mugana ang imong spirit, mugana ang imong soul, mugana ang imong flesh, tulo. Samantalang mason-mason, pan lang, bunal-bunal ra diha, martilyo ra. Mugana po imong soul para dili maigo imong kamot. Pero kita ninyo si Paul na amaze ko ba? Kuyawa pud ni Paul oy tag 12 oras man imuwali. Sige. Verse 24. Some were being persuaded by the things spoken, but others would not believe. Again, mao man jud niyang kamatuoran. Kung magwali ka, nay mo tuo, nadyo dili. Dili nimo ma-please ang tanan. Some were persuaded, some were not. O na nga dili mo dapat mapiktuhan kung mutuo ba na o dili. Amen? Kung mo respond, maayo. Kung dili, wa kay mahimo. Mao may nitabo dili oh. Some responded and some but others would not believe. Verse 25. And when they did not agree with one another, they began living after Paul. After Hold had spoken one parting word. Naapay pakapin si Paul sa ilaha before sila nangawa. Di man sila magkasinabot sa uban. Yang giyon ni Paul, the Holy Spirit rightly spoke through Isaiah. Nag-quote siya verse. The prophet to your brothers, saying, go to these people and say, you will keep on hearing, but will not understand. You will keep on seeing, but will not perceive. So makita nimo, maski unsa pang mga milagro gipanghimo sa mga new covenant or new covenant churches, naadyo di ay mga tao nga dili jud maminaw. Dili mo tuo. Na prophesy naman di ay ni. Wala na ako nakuha kung asa ni exactly, asa ni nga assignment na ninyo kung asa ni nga chapter sa book of Isaiah. Nabasa na ako ni pero wala na ako nakuha karon. In verse 27, for the heart of these people has become dull. Nadyo mga gahi jud ay ang tinuod no tong sige basahon na nako niya. Niya na siya diaw.
For the heart of these people has become dull, and with their ears they scarcely hear, and when they have closed their eyes, otherwise they might see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and return, and I would heal them. Therefore, in verse 28, let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles. They will also listen. So makita ninyo nga na-harden ang heart sa mga Jews, sa mga Israelites. Mauna ni karon ng opening sa gospel sa mga Gentiles. Bantog ra di ay nga maski unsaon nimo guwali karon bahin kang Hesukristo sa Israel, di na sila motuo. Ngano man naay partial hardening sa heart sa mga Israelites. Basahon ninyo ni sa verse 25 sa Romans 11:25. Mao ni ang mystery nga na siya diyo. For I don't want you, brethren, to be uninformed about this mystery, so that you will be wise in your own estimation. That, tanaw niyo, minamwa, Romans 11:25, yan yun diya, that a partial hardening has happened to Israel. Naadi ay partial hardening sa mga kasing-kasing sa mga Israelites. Bantog ragahi kay sila og heart nga mudawat kang Jesus Christ. Naadi ay sila partial hardening karon. Asa naman ang mga humok nga kasing-kasing kita nga mga Gentiles? Mao bitaw gingon niya didto no nga sa verse 28, God has sent to the Gentiles. Mao na karon nga nakadawat ta kang Kristo. Kay dili man dawaton sa mga Israelites si Jesus Christ na ay partial hardening silang kasing-kasing, ang kahumok sa kasing-kasing naa karon sa Gentiles. Dapat kita karon maningkamot jud ka nga mo share sa gospel sa imong relatives, friends, schoolmate, kauban sa trabaho, ngano man family nimo, ngano man naa ang humok nga kasing-kasing karon sa atoa. Kay moabot ang panahon ang mohumok na kasing-kasing is dito na sa Israel. So karon kita mamroblema ka ana og reach out sa imong pamilya pag-abot sa panahon ngano man magahi magkakasing-kasing imo ang pag-abot sa panahon na pod. Kay ang partial hardening karon naaman sa Israel. Mao na nga maski unsaon nimo gwali kang Jesus Christ sa Israel, wala jud di ka tuuhan dito sa Israel ngano man nasulat man sa Bible nga naay partial hardening sa mga people sa Israel. Laro sa Romans 11:12, 11:25. Oh. There's partial hardening has happened to Israel. Then, yan ganyan, until the fullness of the Gentiles has come in. Kuyaw, no? O na nga, kailangan jud ka maningkamot nga mag-share sa gospel sa imuhang people nga gina-connect ni Lord sa imuha, ngano man, dili man mahumok ang mga kasing-kasing pod sa Israel kung dili nimo na ma-fulfill tanan nga mga luwas tanan ang naa sa imong palibot. May gingon sa Bible. So i-grab nato ning opportunity nga ang mensahe sa gospel is para na sa tuwa nga Gentiles. Open na di ay sa tuwa nga Gentiles. Verse 29, when he had spoken these words, the Jews departed, having a great dispute among themselves. No, naglalis na noon sila. Tinuod yun. Nga ang pulong si Jesucristo wala siya nianhi para mag-unite. Kung dili mag-disunite sa pamilya, sa mga amigo. Nga naman, ma-disunite man mo kung dili ka mutuo kang Kristo. Nga naay uban mutuo raman sa ilang ritual. Unya si Jesucristo dili man jud life man jud niya ang dapat nimo dawaton. Mo na nga magbulag ang mga magbarkada, magbulag ang mga relasyon sa pamilya. Nasulti naman na ni Lord nga wala ko ni ani para ma-unite ang imong pamilya. Niani ko diri nga mo disunite sa may pasabot ana.
mag-cause siya og disunity kung ang pamilya dili mo tuo sa Ginoo. Pero the best jud kayo ang pamilya kung ma-united mo in Christ. Amen. Nya dili man Jew ang imong pamilya nga gahi kay kasing-kasing. Mo na dili jud ka mo tuo nga gali kay kasing-kasing imong amigo ngano man ang hardening sa heart naman sa Israel karon. O dapat ikaw karon nga naminaw kumuingon ka nga gahi kasing-kasing akong mama, di na tinuod. Gahi kasing-kasing akong papa, di na tinuod ngano man dili man na joy mong papa. Dili man na joy mo ang mama. Dili man na jutay rag height. O kana jutay og height ang imong papa. Pero dili siya Jew. Dili siya Israelites. Naba mo diha? Di ko mo to. Para na mga ipaila-ila sa ako Pastor, akong banang. Na, unsa man na? Maldito na kayo akong banang, Pastor, ba kay kuan mo ba? Ara ko sila. Wa siya kabalo habang maggastorya pa mig kalihans na ko siyang bana. Kana pinahungo, kana gastorya siya sa kuwag, ampo na ko in spirit siyang bana. Lord, kapang kasing-kasing aning banahan niya. Akong i-apply mong most precious blood. Aning tawanan. Ikaw storyaan ni Lord. Bag-uwa yang kasing-kasing. Mua siya maliwat sa imuha. Tinuod yun. Ano man? Ang Ginoo mo lihok yun. Naisa, manager kayo sa hotel. Yang kung bago nga manager, diri sa Apobyo, tungo na. Suplado kayo, di ko niya ginatagad, palaila ko anang ko, palaila ko sa akong amigo nga manager po. Meet Pastor Wendell, ano siya? Kuan kayo, ano, kurbata jud pa ano. Yes, ano. Tapos ni mao pa jud sigarilyo. Kuan jud kayo kanang taas jud kayo ba? Yan ilingkod man siya sa kong tapad. Storya silang duha sa manager. Gi-applyan ako sa blood ni Jesus. Giampuanan ako. Siya ron ay gahi ba jud ani sa dugo ni Kristo. After 1 month na stroke bitaw. Pagka-stroke niya di kastorya. Nangita man silang therapist karon para makastorya. Ako gitawag sa manager. Tabangin na yung ako ang kaubang manager kay na stroke din niya. Tong una nga wala siya gatagad sa kuha, akong birahon niyang dila. Birahon ako yung dila, anak ko siya. Aba, maldito kay katong una ha. Karon opportunity na ako nila lihans ko sa iya sige ko pray sa iya pero tiniyang hilak dawat niya Ginoo na humble down siya walay gahi sa Ginoo amen walay gahi sa Ginoo samot na kung dili ka Jew pwede ko motuo nga kung Jew ka gahi mo kasing-kasing kay nay partial hardening karon pero kung Jew tay ra kag height dili jud ko motuo ana ang bato gani mabuak gani na sa gamay lang nga ugat sa bonsai, di ba? Ang bato naalay gamay kaayo na nga liki. Musulod ang ugat. Hinay-hinay na mo na. Tapos hinay-hinay mabuak ang bato. Ngano man naay kinabuhi ang ugat sa kahoy. Kuan ninyo? Karon kung imuang dawaton ang kinabuhi sa Ginoo, maski unsa kagahi imong kasing-kasing muliki yun na. Mahumok yun na. Og mapulihan ka sa nature ni Lord sa imong kinabuhi. Una nga ayaw yung magstorya nga gahi na siya walay gahi kay Lord. Kinabuhi sa Ginoo ang imuhang dawaton. Tag 300 ka buok ang napatay sa dapikol. Nahimo mang disciple. Kung sa man po ng imuhang problema ra. Oh. Si Paul nga puwerteng gahia. Prisuhon tanan mo tuo kang Kristo. Nahimong disciple. Walay gahi sa Ginoo. Sa kiosk nga kwarta ra itsura. Oh. Pagkakita sa Ginoo, nausabi ang kinabuhi. Walay gahi sa Ginoo. Amen.
Verse 31. Preaching the kingdom of God and teaching concerning the Lord Jesus Christ with all openness and unhindered. Mabantayan ninyo. Last verse naman nino. 30 di ay. And niya na siya dire. And he stayed there 2 full years in his own rented quarters and was welcoming all who came in. So nagpadayon di ay si Paul dito sa pag-entertain og mga bisita og mga Jews for 2 years nga nagrenta. May imagine ninyo, Rome, mahal kayo ang rentahanan. Pero naay kwarta si Paul. Gi-support niya yung ministry, wala siya gapangayo. Nakuha ninyo? Karon, verse 31. Preaching the kingdom of God and teaching concerning the Lord Jesus Christ with all openness and unhindered. Mapansin ninyo, ang Book of Acts walay amen sa tumoy. Abrihan nimo ang Romans, akong gi-check bitaw, no? Walay nga walay amen ang tumoy aning Book of Acts. Gitanaw na ko ang Romans 16 verse 27. The only wise God, through Jesus Christ, the glory forever. Amen. Corinthians, 1 Corinthians 16:24. My love be with you all, Jesus. Amen. Puro amen. Amen ang tumoy. 2 Corinthians, the Holy Spirit be with you all. 2 Corinthians 13 verse 4. Amen. Pag-abot sa Galatians 6 verse 18, ang last chapter 6 verse 18. Yan siya dito. The Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Ephesians, amen gyapon ang tumoy. Philippians, amen gyapon. Colossians, amen gyapon. Antod sa pag-abot nimo sa Revelation, amen gyapon. Ngano man walay amen ang Book of Acts. Ngano man kay hantod karon nagapadayon pa man ang work nga nasugdan sa Book of Acts. Mao na nga ayaw tiwasag amen sa imong kinabuhi. Pasabot na ako, ayaw undangi sa imong kinabuhi. Kini nga buluhaton sa Ginoo. Kay basig ikaw ray mabutang og amen ani, wala gani gibutangan ni nilyok og amen. Mo na nga gibuhi pa ka sa Ginoo, ayaw tulduki. Kay kini nga buluhaton sa Ginoo, hantod sa hanturan nga nabuhi pa ta. Hantod wa pa ni balik si Jesucristo. Namo mo diha. So walay amen ang Book of Acts kay ngano man para ipadayon nimo nga naminaw karon. Sige, magampo ta. That's right lang sa ano. Lingon ni Sarina, that's right lang sa daw. Heavenly Father, salamat sa imong pulong today. Thank you God kay imo aming gi-remind Ginoo nga padayon di ay namo Lord kini nga buluhaton nga imong gisugdan sa imong early church. Thank you kay imo aming gihatagan og kanang kanang kaalam na pud nga dako jud ay kayo Lord ang factor nga mag-fellowship me with our brethren. Kay makahatag jud ay og courage sa amoa, especially kung naman may mga ginago through nga storms sa among kinabuhi. Lord, tabangi tawon kining tanan nga naminaw dinhi nga ma-value nila ang fellowship, Lord. Og dili sige absent sa meeting or sa fellowship, Ginoo. And Lord, thank you kayo sa imong pulong today. Salamat, Ginoo. In Jesus' name. Amen.